So ito po mga ka-vloggers, papakita ko sa inyo sa dami na nagtatanong sa mga ka-vloggers natin na gustong mag-DIY. Paano daw ba ang format? Paano daw ba tong dalawang compressor na to? Dahil nakita nga nila nung umaandar to, di ba? Paano ko ba ginagamit sila at paano ko inassemble? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, marami kasing mga ka-vloggers natin ang mga nagtatanong, mga nagdi-DIY na nagsawa ng magpagawa ng mga sasakyan nila. So gusto nila, subukan naman nila na sila na raw po ang gagawa, no? So ngayon mga ka-vloggers, napakarami mga nagtatanong kung paano ko daw po ba ginawa yung compressor ko ng hangin, kasi napanood nila yung nung ginawa nga yung isang sasakyan dito sa bahay na sobrang dumi. Sana napanood po ninyo yung nagpalit na ng compressor tapos yung sira na agad. Yung Kia Rio po yun ng ating kaibigan. So ngayon, tinatanong nila, hindi daw pinalitan yung condenser, paano raw nalinis yun? Nakita nila na napakarumi nga po nung filter dryer. Kung titingnan ninyo mga ka-vloggers, talagang nanggigitata sa dumi. At unang-una pa, napakaraming beses ng finless yun ng ibang mga gumagawa. So karamihan ang gusto nila magpalit na ng condenser. Minsan medyo mahirap makabili ng condenser at may halaga rin. Sana kung mura lang. At nagtitipid din siyempre yung ka-vlogger natin dahil sa dami na po ng ginastos nila. So ako, hindi kami nagpalit ng condenser, no? Finlassing lang yun. At yun, bumalik sa dati. Bombahin nyo man, malakas na yung labas ulit niya. Pero nung una, hirap po lumabas yung hangin. So ang tanong dito mga ka-vloggers, paano ko raw po ba ginawa yung mga compressor? Paano daw ba napag-ubra na mag-flash ng ganong kalakas? Kasi hindi biro yun mga ka-vloggers. Hindi uubra doon yung katulad nung ginamit sa kanya nung technician niya na yung tinatakpan-takpan lang tapos psst, gaganon lang, bubusan ng kung ano ng chemical tapos psst, gaganon lang, psst. Walang kwenta po yun. Lahat ng nilagay niya at yung mga rebaba at yung mga dumi nandun pa rin po sa linya niya. So pag andar na naman, pag kinabit yung bagong compressor, wasak agad siyempre. So eto mga ka-vloggers, gusto ko lang ipakita rin sa inyo yung aking compressor, kasi madalas pinakikita ko lang gano'n habang umaandar. So ngayon hindi ko siya papaandarin dahil maingay nga pag umaandar, di ba? Gusto ko lang makita ninyo at magkaroon kayo ng idea kung paano magkaroon ng malakas na compressor mga ka-vloggers, ha. So ito po mga ka-vloggers, papakita ko sa inyo sa dami na nagtatanong sa mga ka-vloggers natin na gustong mag-DIY. Paano daw ba ang format? Paano daw ba tong dalawang compressor na to? Dahil nakita nga nila nung umaandar to, di ba? Paano ko ba ginagamit sila at paano ko inassemble mga ka-vloggers? Una nga pala mga ka-vloggers, kasi alam nyo, siguro naman alam din ninyo na ang mga compressor na malalaki, mahal. So kadalasan ang halaga niyan 100,000 yan. So hindi natin kaya yon. Bibili ka ba naman 100,000, di sa compressor pa lang yari ka na. So yung mga nabibili naman na medyo lumaki ng konti kesa do sa mga parang pampinturang maliliit, mahal na rin, halos 50,000, 40,000, parang ganun halaga nila eh. So ang liliit lang po nun, konting hangin lang din yun, yung mga ginagamit nila sa mga vulcanizing yun eh. Tapos yung isa naman na napakaliit, na karamihan na sinasabi ng mga technician na meron daw compressor na parang pampintura. Yun nga po yung sinasabi ko, parang tangke lang nitong hangin ko rito, itong filter. Yan, parang ganyan lang ang bilog nun. Wala, hindi ubra yan mga ka-vloggers, ha. So itong mga compressor ko to, binuo ko sila mga ka-vloggers dahil nga po
kumbaga inassemble ko lang lahat yan. Ito, ginagamitan nga to ng compressor na York. Yung mga nakakabit sa mga malalaking truck at sa mga Mercedes-Benz ng araw. Ayan. York compressor yan. Mga piston type yan, mga ka-vloggers. Tapos, nilalagyan ko sila ng mga motor. Ayan, oh. Ito, kung di ako nagkakamali, 1.5 horsepower to. Tapos, kabitan ko sila ng fan blade. Ayan, oh. Titingnan ninyo. Pag umandar po yung motor, iikot ngayon ng napakabilis to. So, lalamig yung motor. At nilagyan namin, no, nakikita nyo yung mga yellow na yon, ng housing cover, para pati yung compressor natin, ayun, no, nahanginan siya. Ayun, nasa likod, oh. Diba to? Nahanginan, hindi sa nagbabaga dahil parang air cool, mga ka-vloggers, ha? Lumalamig. Oh. Ito ay kinabitan namin yung pulley ng kabitan ng, kumbaga pinatorno ko yan eh. Tapos nilagyan ng blade. So, itong bandang taas lang, dahil nag-save tayo ng lugar, dito ko naman nilagay itong aking power washer na to. Tagal na rin yan, nakita nyo, luman-luma na, oh. Pero maandar pa rin sila. Oh. So, sa kagustuhan mo na makapag-save ka ng mga lugar, andyan na lahat. Oh, naglagay rin kami ng kabitan nila rito, ng mga hose, ganyan, mga ka-vloggers. Ito namang isang to, para naman sa filter. Ito, nakita ko na rin sa inyo yan, di ba? Oh, tinuro ko na rin sa isang vlog ko yan, na gagawa kayo ng filter, na pupunta mo na rito yung hangin, at tapos pupunta pa ulit sa isang yon, para dalawang dadaanan, para paglabas ng hangin talagang wala pong moisture at walang tubig, wala ring langis. May mga drain din yan, mga ka-vloggers. Ayun, titingnan ninyo yan. At yung isa roon meron din po yun. At ang bawat compressor, punta muna tayo dito sa malaki isa, meron din drain yan. Ayan, oh. Pati itong isa natin dito. Yan. Para sa tubig yan, mga ka-vloggers, ha. So, mga ka-vloggers, kaya ko naman ginagawa, improvise lahat to, assemble ko, dahil nga po sa sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na napakamahal para magkaroon ng compressor. So, kaya nga nagkakaloko-loko naman na ang gagamitin yung parang pampintura lang o yung maliliit, hindi masyadong nalilinis yung system. So, ipa-flashing ninyo, nag-stack up ang compressor, halimbawa, tapos, ando pa rin yung dumi, mga rebaba, mga bakal-bakal ng aluminum na nandoon, hindi ninyo na palabas, pagkabit ng bagong compressor, wasak na naman po yun. Kaya mahalagang mahalaga, na malakas ang inyong mga hangin, kaya nga yung iba nitrogen ang ginagamit. Ito naman, kung nitrogen naman, bili naman kayo lagi ng bili. Pag naubos, bili na naman. Pag naubos, bili na naman. Siyempre, hindi rin biro ang pagbili nun. Mahal din yun. So, gastos din. Hindi katulad pag nag-assemble ka lang ng malalaki mong compressor, kuryente lang po. Na kahit kailan mo kakailanganin siya. Kailan mo kailangan na mag-plus, mag-change oil ka na sa sasakyan mo, lahat. Laging nandyan lang yung hangin. Hindi mo iniisip na paubos na naman. Kailangan na naman bumili. Ito, hindi. Hanggat may kuryente, aandar sila. Brown out lang na hindi pwede. Talagang walang mangyayari doon. So ngayon, mga ka-vloggers, ito naman yung isa pa. Malaki-malaking tangke rin po to. Kung titingnan ninyo, ayan, no? Etong isa, kumbaga, medyo malaki rin to. Yung bilog nito. At tong katabi niya, malaki rin po to, mga ka-vloggers. No? Madalas mahilig akong gumagawa ng mga ganyan. At ini-improvise ko. Meron din tong fan blade, kung makikita nyo yun, ayun, no? Para doon sa compressor yan, at meron ding blade yung para sa motor, ayun, no? Kung makikita nyo yun, no? Blade din po yan, yan. So, sandali, paikutin ko, kung makikita nyo. Ay, hindi ko pala mahahawakan, mga ka-vloggers, sarado lahat, ya. Oh. Pero kung titignan ninyo, may blade, yung pinaka-motor, ayan, sana nakikita ninyo, ayan, kulay itim na yan, yung dilaw sa likod, yung yero, ayan, ha. At yung pinaka-compressor, nilagyan ko rin, ayan. Nakikita siguro ninyo, ayan, yung itim din na yun. Nilagyan ko po siya ng pinaka-shroud, para hindi maanuhan ng kamay naman itong malaking to.
At yung hangin na ibubuga nila, ayan, pupunta rin po sa compressor. Ito, nabili ko lang sa junk shop to mga ka-vloggers ha. Sa mga junk shop, nakakabili minsan ng ganyan, mga tsempo ha. Tapos binuksan lang namin. At hinahanginan din po yung motor. Ayan o. Oh. Ito, 2 horsepower to eh. Alam ko, 2 horsepower. Ayan o. Oh. 2.0 horsepower. No, yung isa mas maliit yun, 1.5. No? Assemble ko lang po lahat yan mga ka-vloggers. Tapos, nilagyan ko ng automatic switch na, no? Na pagka na-reach niya yung pressure, papatayin niya yung kuryente ng motor. Tapos may gauge din dito. No? So, hindi ako lagi nagbabantay sa kanila. Mamamatay yung kuryente papunta rito at pag na-reach niya yung in-adjust ko na pressure dyan, so andar siya uli. So para hindi magtuloy-tuloy ang pag-andar. Tapos meron din siyang check valve dito. Oh. Para pagka nagbuga ng hangin tong discharge, no? Pag nagbuga siya rito, hindi bumabalik yung hangin. Kumbaga sasarado yung galing dito sa malaking tangkin to. Kada magbubuga siya, pak, oh, ganoon. Hindi tuloy-tuloy na lumalaban, kumukontra. Mahihirapan po yung ating compressor. So, lahat ng mga compressor na to, mga ka-vloggers, assemble ko lang po yan. Sa kagustuhan ko na magkaroon ako ng malakas na hangin. Yan, napakalaki, oh. Oh. Parang kalahati na ng kotse, laki niyan. Dito, mga ka-vloggers, yung lumalabas sa compressor na to, itong isa, at yung lumalabas naman galing doon sa isang compressor na yon, yun, magsasama po sila rito, papunta rito sa tanking una, sa filter na to, at pagkatapos naman, pupunta naman po yung out nito, ito na isa, pupunta naman doon sa isa pang filter, yun nga, tapos lalabas na po siya rito, papunta nga dito sa hose ng malaki, pang-flashing na sa mga ka-vloggers. Dahil nga po mga ka-vloggers, napakamahal bumili ng malaking compressor. Hindi natin kaya yon. Lalo na pag nag-i-start kayo, mga nagdi-DIY dyan, na gustong matuto ng car aircon, napakarami na ninyo dahil kakapanood sa mga vlog ko, natuto na kayo. At salamat, pinapanood niyo yung mga vlog. At sana mag-subscribe kayo at i-share po ninyo at sabihin nyo sa kanila na mag-subscribe din sila mga ka-vloggers. Marami pa kayong matututunan sa atin. May lalabas ko po mga video pa. So ngayon, gusto ko lang po malaman ninyo na napakahalaga sa car air conditioning na meron kang malaking compressor para nalilinis mo ng maayos ang iyong ginagawa. So, naintindihan po ninyo mga ka-vloggers. Kung wala pa kayong malaking compressor, huwag nyo munang pangahasan ng paggawa dahil baka makasira lang kayo at mas malaking problema po yun. At nakakaawa rin po yung nagpapagawa. So, mga ka-vloggers, siya nga pala, yung mga ka-vlogger natin dyan, mapa-technician o yung mga gustong sumubok pala mag-DIY, meron nga pala kung isa pang compressor lang, tangke lang, compressor tank, na siguro kailangan ko na i-release dahil hindi ko na kailangan. Mag-unahan na lang kayo kung sinong swerte makakabili po nito mga ka-vloggers. I-release ko na siya at napakahirap makakita nito. Kasi mga ka-vloggers, nung araw gusto ko sana mag-branch out pa sa ibang lugar. So sa nangyari na sobrang busy ko dahil na nagbablog tayo ng 2 channel, wala na akong oras na maglagay pa ng mga branch. So hinanda ko na sana itong isang tangke ko, malaki rin po to. Ang gagawin na lang ninyo, lagyan ninyo ng mga 2 horsepower na motor at compressor. Siguro maghanap kayo sa junk shop kaysa bibili kayo ng 100,000 o mahigit 100,000 na halaga po ng isang buong assembly ng ganito. So ito mga ka-vloggers, unahan na lang kayo kung sino ang makakakuha na tong tangke. Napakahirap pong bumili ng ganito. Sandali, ito kasi i-clear out ko to dahil gagawin ko nga po itong gilid natin. Ayan so nasa siya mga ka-vloggers, nandito, nakatambak lang dito Kaya gusto ko na siyang i-release.
Ayan, tignan niyo mga ka-vloggers ha. Andito lang siya Ayan. Oh, napakalaking tangke po nito. Tinatakpan ko lang dito para hindi nauulanan. Oh. So, malaking tangke at may gulong mga ka-vloggers ha. Oh, apat ang gulong. Malaki to. Ang kagalingan dito, may gulong mga ka-vloggers. Tatakbo yan anytime. Ayan. Ha? So, dito nakakabit ang motor. Ayan, pinatungan ko lang ng mga Pero napakalaking compressor tank nito mga ka-vloggers. Sa mga ka-vloggers na naghahanap ng ganito, eto, i-release ko na. Swerte na lang kung sino makakabili at mamimit nyo din ng personal si ka-vlogger. Ayan may mga hawakan na. Eto, ang para sa motor. Ayan hindi nakakabit to mga ka-vloggers Ayan Ayan siya Tapos ito naman isa para sa compressor. Assemblein nyo na lang yan. May mga hawakan din sa kabilaan. At meron ding to. Ayan isa drain niya mga ka-vloggers. Ayan meron na nga Kompleto na nga Galing. Malaking tank ito mga ka-vloggers. Kung sino po ang gusto mag-assemble ng compressor din na kamukha ng mga ginagawa ko, hindi ko na lang kasi maharap to at sayang lang baka maulanan lang na maulanan dito kaya nga tinatakpan-takpan ko. Contact lang kayo sa akin mga ka-vloggers. 0967 142 2093. Mag-unahan na kayo. Napakaganda nito at motor na lang ang kulang tsaka compressor at mga kung gusto nyo ilagay, pwede na kayo magkaroon ng malakas na hangin mga ka-vloggers. So paano mga ka-vloggers, sana'y kahit pa paano magkaroon kayo ng idea sa aking ibang mga gamit at may natutunan na naman po kayo. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Tawag lang kayo, pinahan na lang po kayo. Sinuswerte makakakuha nyo. Paalam.